Hi guys, this is Raymond again and welcome dito sa Noy Finance. So yung video natin for today is bagay na bagay do sa mga tao na medyo nahihirapan kumuha ng kanilang first credit card. Kasi we found a mobile app that can be a good alternative sa credit card, and on top of that, talagang nakaka-build siya ng credit score. Mukasa, which is the first virtual credit wallet here in the Philippines, and yan yung pag-uusapan natin sa video na to. Pero bago natin simulan, kung gusto mo yung mga ganitong klase ng videos about credit cards, about personal finance, investing, I hope you subscribe to this channel, and of course, click the bell icon para ma-notify ka pag meron tayong mga bagong videos. By the way, this video is sponsored by Mukasa, which sabi ko nga kanina, the first credit wallet here in the Philippines. So, umpisahan natin by defining ano ba talaga yung credit wallet at ano ang difference niya, of course, sa credit card. First of all, si Mukasa is a fintech company that focuses on innovative credit payment services dito sa Philippines. In short, Mukasa provide a credit line just like a credit card, and pwede mo siyang gamitin in-store, online, pwede rin sa installment, and pwede rin siyang cash advance. So para din talaga siyang credit card kasi wala kang babayarang interest as long as nababayaran mo siya in full and on time yung total amount due mo. And sa website nila nakalagay na it's actually 50 days interest free. You can purchase items ngayon and then pay it off on a later date without earning or without incurring daily interest. And just like a credit card, meron din siyang minimum amount due, meron siyang installment options, and kapag okay ka magbayad, talagang may chance na tumaas yung credit limit mo. Now, the key difference between Mukasa, which is a virtual credit wallet, sa regular credit card is that si Mukasa, hindi niya kailangan ng physical card para magamit mo siya. Now, I know na merong mga bangko na talaga nagpo-provide naman ng virtual credit card, no? But the key difference is, yung virtual credit card ng normal credit card is an extension of your physical card, okay? Si Mukasa, hindi. Yun na mismo yung credit card mo, yung mobile app. Another key difference is kung paano natin gamitin. Sa normal credit card, the normal way to use it by swiping or scanning your credit card, okay? But for Mukasa, if it's in store, the normal way to use it is to scan a QRPH or pay it via your mobile app. Say, bakit gagamit pa ako ng Mukasa mobile app kung wala rin naman palang halos difference pagdating sa normal credit card, okay? Well, take note that meron pa rin namang mga advantages itong si Mukasa, lalong-lalo na kung wala ka pa talagang credit card. It's easier to get an approval sa Mukasa kung wala ka pang existing credit card compared kapag nag-a-apply ka directly for a regular credit card. For regular credit cards, unfortunately, talagang choosy na yung mga bangko, no? Ang gusto talaga na lang nilang ina-approve is yung may mga existing credit card na. Now, the problem is, paano ka nga magkakaroon ng existing credit card kung walang tumatanggap na bangko na wala pang credit card? Well, what matters naman talaga sa mga bangko is yung credit history mo, no? So, not necessarily galing sa isang regular credit card yan. So long as makita nila na may credit history ka at okay ka magbayad, definitely you have a chance to get approved sa isang regular credit card. At yung kay Mukasa is nakaka-build talaga siya ng credit score. Requirements, mas madali lang din kay Mukasa kasi ID lang naman yung kailangan mo para makapag-apply and some personal information. Alam naman natin, pagdating sa mga regular credit cards, kailangan talaga complete yan. Meron kang mga proof of income at iba pang mga requirements. Pero syempre kung meron kang bad credit history na talagang makikita sa mga credit report, definitely talagang mahihirapan ka pa din. Another advantage of Mukasa is yung kanyang flexibility and convenience. Since Mukasa is a mobile application, so para siyang all-in-one. So dun sa mobile app, pwede ka na doon magbayad online using virtual MasterCard. You can also pay bills, buy loads, even cash advance sa mga e-wallet mo. So ngayon na alam na natin yung mga features ni Mukasa, pwede na natin siya ngayon makompare sa ibang mga credit facilities o ibang mga e-wallets, e-credits na makikita natin dito sa Philippines. So siguro marami sa inyo talagang familiar na when it comes to G-Credit ni GCash. Okay, so ako very familiar ako dyan, talagang nagagamit ko yan when it comes to emergencies. Okay, but the problem is with G-Credit, it really works more of a cash advance rather than a regular credit card. Sa G-Credit kasi kapag ginamit mo siya today, kinabukasan nag-earn na siya ng interest. Para siyang cash advance nga. Hindi siya katulad ng isang credit card na kapag nag-purchase ka today,
Magi-interest lang yon kapag hindi mo nabayaran yon on or before the due date or in full amount. So as long as hindi ka lumalagpas dun sa binigay sa'yo ng Mukasa na time frame na yon, hindi ka magkaka-interest. Okay, sa G-Credit, habang umaandar yung panahon, habang umaandar yung mga araw, mas lalong lalaki yung babayaran mo. Pero para nga siyang ibang e-wallets like GCash or Paymaya. The difference lang is yung GCash at Paymaya talagang kailangan maglagay ka ng pera at yun yung gagamitin mo para meron kang pangbayad ng load, meron kang pangbayad sa mga tindahan. But for Mukasa, they will provide you a credit line. Well, to be honest, nung una kong marinig tong si Mukasa, akala ko mga fly-by-night mobile apps lang din to. Kumbaga yung mga parang yung mga OLA kung tawagin, na baka mawala na lang din bigla kapag pinasara ng SEC. To my surprise, si Mukasa hindi lang pala siya registered kay SEC, meron din siyang partnership mismo kay CIC, which is Credit Information Corporation, which is a government-owned corporation that collects and stores credit information dito sa Philippines. So technically, hindi lang ma-access ni Mukasa yung credit report mo kung nag-a-apply ka ng credit sa kanila or ng loan sa Mukasa. Makakapag-report pa sila ng mga pinaggagawa mo sa creditworthiness mo, okay? At dahil doon, pwedeng makapag-build ka talaga ng credit score mo. Mukasa works with major credit references, so ma-assure mo na yung paggamit mo responsibly ng Mukasa account mo is hindi masasayang kasi nabibuild mo yung credit score mo. Once you build your credit score, dyan na mag-uumpisa yung mga opportunities for you to have access sa iba pang mga financial products like, of course, regular credit cards, low interest loans, and iba pa. Aside from that, sa Mukasa app mismo, pwede mo ma-access, pwede ka mag-request ng copy mo ng credit report mo directly from CIC. Which, kung meron kang plano na i-build talaga yung credit score mo, yan talaga dapat yung una mong ginagawa. Kasi syempre, paano mo i-build yung something kung hindi mo naman alam kung saan ka magsisimula, di ba? Kaya it's important na alam mo muna kung ano yung current credit score mo para alam mo kung paano siya patataasin. Na Mukasa sa new product code, Mukasa Quick Loan, which is of course a quick loan, pero iba pa to dun sa BNPL or Buy Now Pay Later nila. Here you can loan up to 25,000 pesos at yung kinaganda niyan is malalaman mo agad yung result mo in as fast as 5 minutes. Syempre, ang maganda rito, hindi katulad ng mga traditional na loans, wala siyang tedious process and wala siyang napakadaming requirements. Their interest rate for a quick loan is also reasonable at 0.2% daily interest. Kung familiar kayo sa ibang OLA na mga nagkalat online sa Play Store, no, ay grabe yung mga interest niyan. Talagang sobrang lalaki na minsan mas malaki pa ata yung interest kaysa dun sa mismong nakukuha mong pera. Tapos kailangan mong bayaran yun agad-agad. I think parang 1 week nga lang ata kailangan bayad mo na siya. At kung hindi, nako, alam mo naman yung mga nababalitaan natin na may pinapadala ng kabaong at kung ano-ano pa. Ang maganda kay Mukasa, for select users, pwede nilang bayaran yung loan nila up to 3 months. Okay? For select users. And for the rest, up to 1 month. Kung ilang months yung ibibigay sa iyo ni Mukasa, that will be determined by Mukasa's auto-assessment system. As for someone na talagang hindi na alam, no, kung paano ba niya i-build yung credit score niya, na ayaw mo rin naman mag-secured credit card, then definitely, this is a really great option for you. You can build your credit score unti-unti and in no time, sabi ko nga kanina, dyan na mag-open ngayon yung iba pang mga financial products na open lang sa mga tao na may magandang credit score. Pero of course, palagi nating tatandaan, mapa-credit card man yan, mapabukasa man yan, or kung ano man, mas mahalaga pa rin na binabantayan natin ano ba yung mga pinagkakagastusan natin. At the end of the day, hindi naman talaga madaling kumita ng pera and syempre, sayang naman yun kung mawawala lang, magagastos lang natin sa mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan. It's always good na nababayaran natin on time and in full yung mga dues natin, credit card dues, yung ating mga loans. It's always better that we live within our means. Having said that, kung interested kayo dito sa Mukasa mobile application, just check the link in the description para ma-download nyo si Mukasa and ma-explore nyo kung ano pa yung mga products na pasok dun sa mga pangangailangan ninyo. And that's it guys. I hope marami kayo natutunan dito sa video natin today about Mukasa. And if you like this video, please hit the like button and of course, share this to your friends. Again, this is Raymond and I'll see you in the next video.